Okay guys, for today's video, medyo hot topic itong pag-uusapan natin. All about the Maya Landers credit card. What about the Maya Landers credit card? So, usually sa credit card, ang lagi lang natin nakikita talaga dito ay ang mga credit line increase. So, punta kayo sa social media, makikita nyo madalas is credit line increase. Kasi sa mga credit card, hindi talaga uso ang credit line decrease. Decrease pagbaba. It's either hindi na tumaas ang credit line mo with a credit card at remain stagnant forever na ganyan ang credit line mo, or credit line increase lang. Yun lang nakikita natin. Pero, ito, si Maya, may credit line decrease. Yan ang pag-usapan natin today. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, it's a sad news guys. Totoo po na may credit line decrease. Actually, sa mga terms and condition naman ng mga credit cards natin, meron naman talaga na nakalagay doon na pwede nilang baguhin ang credit line natin. Based on their evaluation, pwede nilang babaan or taasan. It's just that hindi common ang credit line decrease. Talagang ang nangyayari is either increase lang or magiging stagnant yung credit line mo with a credit card. Ito talaga yung nagulat ako na first time ko rin makarinig na meron decrease. And ang nakakagulat dito is upon reviewing, checking the feedback ng mga customer or mga owners ng Maya Landers credit card, walang common sa kanila. May nagsasabi na namamax niya yung Maya Landers niya, pero naging 15,000 lang din ang kanyang credit line. Meron naman nagsasabi na hindi niya ginagamit ang Maya Landers niya, pero bumaba din ang kanyang credit line. Meron naman na kalahati, katamtaman lang, pero bumaba pa rin ang kanyang credit line. So saan ba tayo lulugar? So, pwede natin itanong sa kanila. Nagde-delay ba kayo ng payment? Nagpo-full ba kayo ng payment? Pero ang sinasabi naman nila is every month they pay in full. And wala naman silang history ng late payment. Kung kukunin natin yung context nila, masasabi natin na parang wala namang walang common kung bakit. Meron din na nagtanong na, Baka kasi nag-apply ka ng Maya Black credit card. posible din yon. Pero meron din na nagsasabi na, Baka naman nagka-cash in ka sa Maya Landers credit card. cash in sa Maya app, parang kumukuha ka ng funds. Baka naman yun yung transaction mo, baka yun yung nakikita na pangit, hindi daw pwedeng gawin. Well, meron naman nagka-cash in na nangalahati din. Meron naman na hindi nagka-cash in. So, hindi talaga natin ma-figure out kung ano yung reason. Okay, so nag-reply si Maya sa kanyang official Facebook account and ito yung sabi niya. Hi everyone, we hear you and understand the concerns around the recent credit limit decrease. These adjustments are part of our regular reviews and under responsible lending practices. As many of you know, all licensed lender reports to the Credit Information Corporation, which banks and other financial institution checks before approving a new credit. Adjustment can go both ways, increases and decreases, and are based on various factors like spending patterns, repayment behavior, overall credit health. That means how you use your card today can impact your ability to access better credit in the future. We know a lower limit can be frustrating, but this isn't permanent. Staying on top of your repayments can lead to future increases and unlock even more benefits over time. We're here to support you in building your credit sustainability and smartly. We also seen some concerns that this might be related to the launch of Maya Black credit card. Rest assured that these credit limit adjustments are purely part of our regular credit reviews and won't affect our commitment to bringing you exciting offerings like the Maya Black. If that is the case, hindi dahil sa spending pattern, hindi dahil sa payment pattern, kasi may nagsasabi nga na they pay in full, may nagsasabi na hindi naman namamax, may nagsasabi na namamax. So, di ba? So, hindi natin masisigurado na dahil doon yon. What I see, and this is based on my opinion, is because of your credit score. Kung kamusta ang inyong credit score, maybe pinagbasihan ni Maya yung inyong credit score kasi na-mention niya yung CIC, baka tiningnan niya yung credit score and made that as part of consideration in adjusting your credit limit. For me naman po, salamat po na hindi po ako binabaan ng credit line. And just to show you, eto po, kung kita nyo ba, ayan, 711 pa rin po
yung limit ko. So, hindi naman po siya nagbago. And thank you po. Ang masasabi ko lang po dito, prior yung issue ng itong limit decrease, tumawag sa akin si Maya Customer Service, at nagpapaalala na magbayad na ako. Pero, masyado pang maaga. Parang tumawag sila sa akin May 5, parang ganun. Pero, ang due date ko is May 12. Pero, yun, nangungulit na sila. Parang nainis ako. Okay, sige, sige, hello, ganyan. Medyo kasi, parang hindi siya customer service oriented. Talagang part siya ng collection. Kasi, madidistinguish mo yung tone ng voice na tipong ayaw niya magpatapos na magsalita ka. Parang tuloy-tuloy siya sa spiel niya. Kahit sabi ko, wait lang. Kahit sumisigaw na ako, tuloy-tuloy pa rin siya sa spiel niya. Kaya nainis ako. O sige, may ginamit akong 140 plus sa'yo. Ayan, binayaran ko na. Anyway, that's my experience, and yung experience na yun, sa akin lang po yan. Ano bang masasabi ko with the credit line decrease? We can be accurate to the reason as to why. What we can do na lang po is to, build your credit score, build your good financial habit. As cliche it might sound, pay in full, wag magpapalate, hindi lang sa credit card, sa iba't ibang lending service, lalo na kapag nagre-report sila sa TransUnion, sa CIC, medyo mag-ingat po tayo sa kanila na hindi masira yung records natin. If I'm really in their position, talagang mababadrip nga po ako. Pero kung i-weigh-in nyo naman po talaga, para lang din siya kasing charge card. Ang pinagkaiba lang nila is pwede ka mag-revolve ng credit, pwede ka magbayad ng minimum amount due. Comparing sa charge card na lahat babayaran mo, ito pwedeng minimum payment lang yung bayaran mo. Pero in terms of features, installment, wala pong installment. In terms of the features ng Maya Landers, para sa akin po, hindi ko po nagagamit kasi isang beses lang ako nagpunta ng Landers and pinakita ko po sa inyo yung cashback voucher, cashback ni Landers, feeling ko hindi ko naman po siya ma-experience. Kaya na rin, hindi ko po madalas magamit si Maya Landers right now kasi nilipat ko po yung mga purchases ko dun sa BDO ko kasi meron siyang 50,000 pesos na kailangan kong i-meet na spending every month. Hindi naman every month, I mean 600,000 a year para hindi ako magbayad ng annual membership fee. For our question of the day, kung kayo po yung nabigyan ng credit line at biglang ginawang 15,000 na lang, let's say from 300,000, may nakita pa ako 300,000, ginawang 15,000. Ano po yung mararamdaman nyo? Ipapa-close nyo na lang ba yung card o hahayaan nyo na lang? Ano po sa tingin nyo yung gagawin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay Sai Domar Rockman. Sabi niya, hello, parati po akong nanonood ng mga videos nyo. Maraming salamat po. Thank you so much po. Para sa akin, parang secure credit card siya ng ibang bangko. Maganda rin siya sa nagbi-business. Shoutout po from Tagaytay. Yan, shoutout po sa inyo, Saidomar Rockman from Tagaytay. And sa mga nanonood din po sa akin sa mga taga-Tagaytay, shoutout po sa inyo. Thank you so much for watching. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!